Oh, kaibigan, maganda topic ko ngayon sa inyo para sa lahat. 14 bad habits na nagpapataba sa iyo, nagpapataba sa atin na hindi natin alam. Akala natin good habits yon, bad habits pa rin So, comment po kayo, alin dito sa 14 ang guilty kayo, yung mga tabain dyan at mahilig kumain, tag po natin dito. Number 1 bad habit, ang bilis kumain. Diba? Yung wala pang 5 minutes, nauubos mo na yung pagkain mo. So, if you eat too quickly, anong nangyayari? Mapaparami ang kain mo. Actually, kailangan ng tiyan natin ng mga 10 to 15 minutes mabusog. Kailangan mo muna mabusog ng 10 to 15 minutes bago magsesend yan ng signal sa utak na busog ka na. Kaya minsan nga, pag umu-order tayo sa restaurant, diba? Tapos hindi dumating yung order natin. Kumain na tayo konti, tapos nag-order tayo, hindi pa dumarating. Pag dumating in 15 minutes, busog ka na. Pero if you eat too quickly, ang bilis ng kain mo in 5 minutes, 10 minutes, kahit gaano karami, kahit 3 platong kain, pagkain, mauubos mo. Diba? So, dahan-dahan ang kain. Sobrang bilis ang kain, tataas blood sugar. Hindi matutunawan at mahirapan ka pa. Number 2, kulang sa tulog. Yung mga kulang sa tulog, laging puyat, staying up late, mas tumataba sila. Less than 6 hours ang tulog mo, o baka night shift ka, lagi kang puyat, mas tumataba. Bakit? Ang ginagawa ng katawan natin, pag puyat tayo, kulang sa tulog, di ba, mahina tayo, binabawi sa pagkain yung pagod ng katawan dahil kulang sa tulog. So, kailangan mo 7 to 8 hours of sleep para hindi ka gugutumin. At yung mga gising pa, madaling araw dyan, di ba? Iba sa inyo, o gabi na matutulog na, o order pa. Meron pang dinner, may snack, tapos may midnight snack pa. Lalo tayong tataba. Number 3, bad habit, kulang sa pag-inom ng tubig. Mahina uminom ng tubig, kaya tumataba. Mas maganda, kailangan natin 8 to 10 glasses of water every day. Sabi ko, tubig hindi ko sinabi juice. Tapos, bago tayo kumain, ang isang tip dyan, pwede ka muna uminom ng isang basong tubig. O kaya humigop ka muna ng clear soup bago kumain. Para pag nakainom ka na sa basong tubig, medyo busog ka na. So medyo may laman ang tiyan mo, hindi na makakapuno. Although ibang tao ayaw uminom ng tubig, gusto nila mas maraming kinakain nila. Number 4, nagpapataba sa inyo. Maraming guilty dito. Comment po kayo saan dito sa 14 guilty kayo. Social gatherings, puro kainan, puro meeting, di ba? Daming meeting, daming party, dahil sa trabaho. Ang problema sa meeting, kaka-meeting nyo, meeting and eating yan di ba? Siyempre may nervyos ka, maraming tao. More anxious ka, mas napapakain ka ng marami. Diba? Lagi na sa restaurant, diba? So pag marami kayong meeting, kaya dapat talagang self-control kahit sa meeting. Nahiya kayo, maraming kasama, kailangan mo kumain. In-offer sa yung pagkain, kailangan mo kainin, nahiya ka. Number 5, ito, maraming may kasalanan dito. Usually itong number 5, maraming sabit dito. Ang calories mo, ang taba natin, nakukuha sa mga liquid drinks. Ano liquid drinks? Soft drinks, iced tea, yan, di ba? Isang basong soft drinks, let's say yung 12 ounce, nag-go large ka. Ang 12 ounce ng soft drinks, meron siyang 12 teaspoons of sugar. Ganun karami. 12 kutsaritang asukal. So, parang kumuha ka ng tubig, tapos kumuha ka 12 kutsaritang asukal, kainin mo 12 times yung asukal. Ganun karami ang papasok sa yung parang sa platong kanin na yon, soft drinks pa lang yon. Kaya huwag magtaka. O, iced tea. Iced tea, tamis din sarap O, gusto ko sa gugulaman, favorite ko, daming arnibal. So, lahat yan, mabilis yan magpataba. Isa pang inumin, fruit juice. Yung mga fruit juice, yung nasa delata, nasa bote, usually may kasamang sugar na yan. O, may kasamang sugar na yan, may dagdag na yon. May dagdag na siya. Tapos, kahit yung mga fruit shake, ingat din kayo kasi ang fruit shake may limit din yan May limit din ng mga fruits. Hindi lahat ng fruits pwede. May limit din. O healthy ang prutas na fresh. Kaya lang, pag na-fruit shake mo na, natanggal mo na yung fiber, halos puro calories na yun.
Isa pang inumin yung mga sports drink. Alam ko healthy ang sports drink, di ba? Kung kayo ay runner, kung kayo marathon runner, o talagang nag-exercise kayo, pawis na pawis, o pwede kayo mag-sports drink. Pero kung naglalakad lang kayo sa office nyo, mag-sports drink ka, iba na po yun. Pampataba na yon. Number 6, pampataba, alak. Okay? Malakas uminom ng alak. Alam nyo ba yung alak, let's say, 2 beer. Oo. 2 beer, ang daming calories yun. Oh, 1 glass of beer, I think, 100 plus calories. So, parang sa platong kanin na yan eh. Kaya nga may tinatawag po tayong beer belly, di ba? Yung mga nagiinuman, di ba, sa kalye. Di ba, pag mga lalaki, laki-laki ng tiyan. Oo, beer belly yun. Dahil sa alcohol. Magpa-fatty liver ka, tataba. Kasi dagdag calories pa yun eh. Kumain ka na, nag-beer, nag-red wine, nag-hard drinks. Kaya nakakataba. Number 7, ito, maraming guilty dito. Tingnan yung number 7 ko. Mahilig ka magdagdag ng magdagdag sa plato mo o sa baso mo. Meron kang, let's say, kape. Ang daming sugar, 3. Lagyan mo pa ng cream, lagyan mo pa ng whipped cream. O let's say, meron kang konting prutas, meron kang strawberry, daming condensed milk. Diba? Buhos, kapatid. O, meron kang salad. O, nagpapaka-healthy, kunwari, salad. Dami namang sarsa nilagay. Walang katapusan, di ba? Yung Thousand Island, lahat ng sauce. O, order kayo ng pizza o anong pagkain. Ang dami naman nilagay na keso. Ang daming dagdag na hotdog. So, talagang papuno yung plato natin. Di ba? May ulam. Di ba? May ulam tayo. Ang dami mo naman nilagay na sarsa. Ay, sarsa, calories yun. Maalat pa yun. Diba? So, lahat na dinagdag mo ng ketchup sauce, lechon sauce, lahat dagdag po yun. Bukod sa mahilig mag-add, ito pa, may kainan na kayo, diba? May ulam na kayo. Mag-add ka pa ng appetizer muna. O, meron pang umpisa. Tapos na kumain, dapat zip na yung bibig natin. May dessert pa. O, kailangan mag-dessert. Tapos ng dessert 1, dessert 2, may kape pa tapos, may sigarilyo pa. Wala talaga. Huwag tayo magtaka kung tumataba. Number 8, bad habit. Guilty tayo dito. Watching TV. Di ba? Kumakain, nanonood na TV. Nalilibang ka sa pinapanood mo, naubos mo na yung buong cheese curls or yung buong chicherya mo. Di ba? Yung mga mani, yung isang lalagyan, marami yun ha. Ang pagkain ng mani, dapat sandakot lang. So, watching TV, nakikichismis, nakikichika, nagchichismisan, kumakain, di mo mamamalayan, naubos nyo na yung buong bandehado. So, dapat focus lang. So, TV, chismis, o stress. Emotional eating. Sino guilty sa emotional eating? O, malungkot, may breakup, sa sama ng loob, sa boss nila, nilabas sa pagkain. Nilabas sa ice cream, sa tsokolate, pampasaya. So, na-stress, hindi rin pwede yun. Number 9, bad habit, meron kang sweet tooth. Mag-comment po kayo, maraming guilty sa number 9. Kailangan mo maghanap ng matamis. Hindi ka makakatulog pag hindi ka kumain ng ganito karaming matamis. Pwede tsokolate, donut, o whatever matamis, ice cream na gusto mo. Pag walang matamis, hindi ka happy. Actually, nagka-crave yan eh. Pag sinanay mo yung dila mo sa matamis, talaga yun na ang gusto. Pero pag sinanay mo yung dila mo sa mas healthy, mas nasasanay yung panlasa natin. So, sweet tooth. Number 10, mahilig ka sa maalat, salty foods. Okay? Salty, mga delata, mga noodles. Salty, mga junk food, chicherya, may betchin, may MSG. Talagang nakaka-addict yun. Oo. Alam nyo ba yung mga chicherya natin, may halong MSG yun eh. Yun talaga pampa-addict. Actually, may nakausap ako gumagawa ng mga chicherya dati. Hindi ko sasabihin sino. Nung tinetest daw nila yung chicherya nila, minsan tinry nila salt lang and sugar. Nakita nila nung tinest nila sa mga tao, ayaw kainin, siguro ilang chips lang, mga 4 na potato chips lang, tama na. Nung nilagyan nila ng MSG, ay wala, 20, 30 chips, hindi na-addict eh. Kasi naano yung utak natin, parang nakikiliti.
So, ingat tayo sa mga very addicting na mga chips at junk food. Ang tagline nga ng mga potato chips dati, you cannot eat just one pack. Para hindi ka makakatiis na isa lang ang kakainin mo. Number 11, kaya tayo tumataba, yan. Sa mga edad 40, 50, 60, bumabagal na metabolism natin. Yung katawan natin, mas nakaupo, mas mabagal, hindi na tayo ganun kaliksi, hindi na ganun kalaki muscle natin. Pero yung dami ng kinakain, pareho pa rin. Diba? Kung ano kinakain mo nung kabataan mo, ganun pa rin kakainin mo pag medyo may edad ka na, hindi po pwede. Tatandaan nyo, ulitin ko, hindi po pwede. Kung nung bata ka, wala kang pera, kaya mo kumain ng 2 platong kanin at sinigang na bangus, marami, masarap. Pag matanda ka na, pag 50, 60, half na lang. O yung kanin mas konti. Kasi pag pareho yung dami ng kinain, mabagal metabolism, mas maliit muscle natin, lagi tayo nakaupo, mas tataba tayo. Yan ang malaking paradox. Pag bata ka, wala kang pera, wala kang pambili. Pag matanda ka na, may pera ka na, may pambili, bawal ka na kumain. Kasi may diabetes, may high blood, at may cholesterol na. Diba? So, yun ang problema. So, pag mas matanda, mabagal metabolism, mas babawasan yung pagkain. Number 12, ito. Tayo guilty. Lagi nakaupo. Yan, nakaupo. 6 hours, 8 hours nakaupo. Kulang sa exercise. Diba? Ang pagiging mataba, 2 bagay lang yan. Okay? Gaano karami ang pinasok sa bibig? Isa. Number 2, gaano karami ang in-exert mong energy? Ganun lang. Pag mas marami ang pinasok sa bibig, pagkain, mas konti yung ginawa mong energy, ginawa mong exercise, tataba ka. Mas konti kakainin mo, mas marami kang exert na exercise, mas papayat ka. Ganun lang kasimple po yun. Okay, number 13. Ito, maraming guilty dito, mga nanay. Mag-comment kayo. You cook more food than usual. Diba? 4 lang kayo sa bahay. Ang niluto mo, pang 8 tao. Bakit? Gusto ko may pera tayo ngayon Diba? Sobra-sobra. Baka magutom si baby. Hindi na magkasya si baby sa bahay. Baka magutom, kawawa naman, patabain natin. Diba? So, pag marami niluto mo, ay mapipilitan kumain yung tao. Pag nasa restaurant, ang dami mo in-order, mas marami ka, mapapakain. So, kung pwede, yung tama lang. Diba? Kasi diet nga tayo Yung pag kulang, tsaka na lang umorder. Number 14, pakitag ang kaibigan nyo. Ito, 14. Your friends can make you fat. Actually, your family can make you fat. Yung isang bahay na pamilya na mahilig kumain, di ba? Usually, pag mataba yung isa, mataba na lahat. Paano pare-pareho di ba? Siyempre, pag doon ka tumira sa isang bahay na maraming matataba, mayat-maya, pasok na pasok yung order. Pasok yung pizza, pasok to, pasok yan. Every 2 hours, may pagkain pumapasok, tataba ka. Kaya people around you can make you fat. Tunay po yun. Tapos, marami tayong kaibigan dyan, di ba? Puro palibre. Palibre naman dyan, libre naman. Wala nang inisip kundi paano magpalibre sa inyo. So, kain na naman. Di ba? So, lalong tataba. Okay? So, yan ang 14. Lagay nyo sino guilty. At meron ding 4 na maling paniniwala. Okay? Na nagpapataba sa inyo. Number 1, ayaw mag-almusal. Nagda-diet kuno. Pero ang problema, pag hindi ka kasi nag-almusal, mangyayari, pangit ang performance mo sa trabaho. Pagdating ng 10, 11 o'clock, gutom na gutom ka na. Pagdating ng tanghalian, sobra ka ng gutom, mapapalamon ka. Mapapakain ka sobra-sobra. Paano ginutom mo sarili mo Kailangan nga, di ba, breakfast like a king, di ba? Sabi nga nila, breakfast mas marami, para mas makatrabaho ka sa morning, meron kang energy. Lunch mo, medyo madami din, para may trabaho ka. Ang dinner, ang konti. Dapat ang dinner konti kasi hihiga ka na, uupo ka na, matutulog ka na. Yun ang dapat para mas balance yung diet natin. Ang ginagawa ng karamihan, ayaw mag-breakfast, bawi sa lunch, bawi sa dinner, tataba. Number 2, maling paniniwala.
lahat ng prutas ay healthy at all you can eat. Diba? Oo, prutas healthy siya. Pero may prutas talaga pampataba. Diba? Alam niya ng mga diabetes expert, grapes nakakataba, mangga, pinya, pakwan, nakakataba po. Pag marami kayong kakainin talagang, oo, ang recommended lang natin talaga ng mga prutas, yung pampapayat, mansanas lang. Mansanas, strawberry na walang sugar, o pears, pwede rin naman. Pero itong mga to, grapes, bawat kainan, dapat 10 pirasong grapes ka lang. Hindi pwede sa sobra. Ang raisins, nakakataba raisins Raisins, grapes lang yun na walang tubig. Mangga, hindi pwede isang mangga bawat kainan. Nakakataba ang mangga, siguro isang pisngi lang ng mangga bawat kainan. Watermelon, isang pakwan lang siguro. Kasi ito, healthy nga siya pero nakakataba po siya. Ang hindi nakakataba, gulay. Kahit maraming ampalaya, pechay, kangkong kainin mo, wag lang yung masyadong maalat na maraming sahog ba na baboy, di ba? Basta yung gulay lang, hindi siya nakakataba. Okay? So, ingat din sa fruit juice. May limit yan. Ang gulay ang pwede. Number 3, diet soft drinks. Sabi nila, diet naman yan. Hindi yan nakakataba. Hindi po. Mali po. Ang dami ng pag-aaral, yung taong mahilig sa diet soft drinks, mas nagkakaroon ng diabetes, mas tumataba, mas maraming sakit. Kasi yung diet, naglalagay siya ng mga fake sugar, di ba? Ang problema dyan, diet nga, wala nga siyang calories. Pero yung panlasa natin, nasanay sa matamis. Yung utak natin, nasanay sa matamis. So, pag hininto mo yung diet drinks mo, papalitan mo yan ng chocolate, ng ice cream, ng donut. Kasi sinanay mo sa sweet pa rin eh. So, na-sweet tooth ka pa rin. Number 4, sinabi ko nga, tubig lang ang healthy. Number 4, ito maling pagkakamali ng ibang diabetic at mga matataba. Sasabihin nila, hindi naman masama ang kanin eh. Kasi ang kanin, di naman matamis, di ba? Di ba, Doc, bawal lang matamis. Di ba? Hindi mo makain asukal o ibang mga donut. Hili ko lang kanin. Mali po. Kanin is kanin, white bread, simple carbohydrates. Yan. Pagpasok sa katawan, magiging glucose, magiging sugar, tataas ang blood sugar nyo. Pareho po yan. Lahat ng kakanin na inimbento ng Pilipino, okay, pampataas ng blood sugar sa diabetes, lahat. Bibingka, sarap po. Buko pie, makapuno pie, puro sugar, kakanin, sapin-sapin, yan ang gusto natin, arnibal, o lahat ng puto, lahat, kutsinta, lahat ng favorite natin. Hindi ko sinasabi hindi pwede kumain Pwede kayo kumain pero carbohydrate siya, limited. Okay? So, paano na lang ang pwede? Ito na, last slide. Pinakamahalaga to, healthy plate. Pagkakain kayo, half of your plate, gulay. Gulay talaga. Ito, gulay din to. 1/4 lang ng plate mo, ang karne. So, kung pwedeng baboy, baka, isda, dito ang protein. 1/4 lang ang pinaka-carbohydrates mo. dito lang kanin, dito lang ang tinapay, dito lang siguro yung kakanin, kung sapin-sapin, bibingka, suman, dito rin yun. So, limited siya talaga. So, ganun po. Tayo naman, pabaliktad tayo kumain, di ba? 3/4 tayo rice, ulam natin, konti lang. Yun ang problema. Kaya maraming nagkakasakit. Alam nyo ba ang Pilipino every year? 150 kilos of rice bawat Pilipino. 150 kilos na ubos natin na kanin. Sa ibang Asian countries na mahilig sa kanin like Japan, 50 kilos of rice lang. Tayo times 3 kasi nga mahal ang gulay. Hindi tayo makabili kaya dinadaan sa kanin at sa alat. Okay, sana po nakatulong tong video. 14 plus 4 tips, bali 18 tips kung bakit tayo tumataba. Hopefully, merong mabago sa habit ninyo para at least makuha nyo na yung diet na gusto ninyo. Maraming salamat po. God bless.